Palakpak na yan para sa akin, okay lang. Pero yung para kay Lord, yung palakpak po na talagang may papuri, pagpapasalamat sa Kanya. Nakaka-excite ang gagawin ni Lord na maging sa buhay ng ating Ate Carissa. Malapit na ang kanyang Kasal. Hindi kasal. Kasal. So, excited tayo. No? At nag-date kami, no? Kaming apat, nag-date kami. Ate Carissa, Kuya Jojo, ako at yung asawa ko. Nag-fellowship, nag-bonding kami. So, nakaka-excite. At kung di man kayo invited, huwag kayo magtatampo. Hindi ba invited lahat? Kung kaya niyo naman pumunta doon, ba't hindi? Di ba? Malayo ba? Malayo. Okay, sige po. Maraming salamat po sa Panginoon. Dako tayo ngayon sa Word of God in Galatians chapter 6, verse 9. Handa naman kayong makinig ng Word of God? Galatians 6:9. At alam na po natin ang talatang ito. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Amen. Ulitin ko po, no? At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Tayo lahat ay yumukot. Manalangin, Panginoon, muli sa aming pakikinig ng iyong salita. Ama, mangusap ka po sa amin. Ikaw ang siyang magturo, banal na Espiritu. Ikaw ang may akda ng Biblia at alam po namin, Panginoon, ay meron kang maipapahayag sa aming mga puso at isipan na siyang ikalalago at ikatitibay pa ng aming pananampalataya. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo. Praise God. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po ang pag-uusapan po natin ay sa pagpapatuloy ng ating pong nasimulang series. Kung naalala nyo po, I think about 3 weeks ago, mag-isang buwan na po, ay nagsimula ho tayo sa series na ang tanong ay ganito: why are there a lot of people who can be much more, do much more, and have much more, but settle for something less? Okay, bakit may mga tao na pwede namang maging masigit, makagawa ng higit, magkamit ng higit, pero ba't nagsisettle sa mas kakaunti? Tama? At bakit po natin ito pinag-usapan? Sapagkat ako po ay buong pusong naniniwala sa magandang pangako ng Diyos sa atin na tayo ay talagang paangat. Paganda ng paganda ang buhay. Amen. Paayos ng paayos, no? Payaman ng payaman, pasagana ng pasagana. Ngayon, bakit may mga tao, sabi rito, ang tanong, ay kaya namang maging masigit, makagawa ng masigit, magkamit ng masigit? Kasi yun naman talaga, no? Lalo itong 2024, I pray and I declare sa marami sa atin dito ay mabago ang kwento ng ating buhay, mabago ang kalagayan ng ating mga buhay. Amen. Pero ang tanong, bakit nga may mga taong nagsisettle for something less? Naging sagot po natin at yung una naging series natin, because of lack of awareness. Kasi may mga taong na hindi nila alam na pwede pala. So, napag-usapan po natin yan. Ngayon, nawa, alam mo na pwede pala. Titigan mo yung katabi ng yung katabi mo, titigan mo siya sa kanyang mga mata, sabi mo, pwede pala. Pwede yan, kapatid. Pwedeng sumagana ka. Pwedeng yumaman ka. Pwedeng kahit wala kang pinag-aralan ay umangat ang iyong buhay. Pwedeng kahit na sinasabi ng iba, wala kang kakayanan. No? Parang kung titignan, kulang-kulang ka sa buhay. Pero kayang ikaw ay magkaroon ng breakthrough. Amen ba? Ba't parang hindi kayo excited doon? Kasi the moment na magkaroon tayo ng awareness, no, ay makagagawa tayo at makakahakbang. Sa atin yung awareness na yon, ibig sabihin yung revelation ng Diyos, yung sinasabi niya, yung kapahayagan niya mula sa kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng awareness sa mga pangako ng Diyos. Magkaroon tayo ng pagkilala, pag-unawa ng revelation, sino ka ba sa Diyos? Tama? Because you can only change the things in your life that you are aware of. Naulitin ko, no? Kasi paring magkaroon ito ng
Sa iba, pagka may mga hinahanap kasing mali, mayroon talaga makikitang mali. May ganyan no? Now, gusto ko establish sa inyo, hindi po pinag-usapan natin dito yung pagiging Kristiyano, yung pagiging born again mo, kasi ginawa ng Diyos yun Ang pinag-usapan natin dito, yung kalagayan mo sa buhay, no? Financially, no? Calling, na kapag hindi mo talaga nakita kung saan ka dinadala ng Diyos, kung ano yung gustong gawin sa'yo ng Diyos, at di ka makakaroon ng awareness doon, hindi mo mababago. Parang hindi mo mababago na, halimbawa, baliktad pala yung t-shirt mo, hindi ka aware, hindi mo babaguhin. Pag hindi ka aware na wala ka palang, wala ka palang salawal, may mga ganyan, hindi pala ako nakapagpantalon. Hindi sila aware, tama? May mga ganong bagay na dahil hindi ka aware, hindi mo babaguhin. Na once na nagkaroon ka na ng awareness, mababago mo. At yun yung ating napag-usapan, which is awareness versus ignorance. Pagka-aware ka, dapat hindi ka na ignorante. Kasi ang pagiging ignorante, kinokondena ng Biblia. Ang pagiging mangmang, ayaw ng Diyos yun. No? May kasabihan nga, ignorance of the law is excuse no one. Tama? Porque hindi mo alam, hindi pwedeng excuse ka na. Okay, ganun din naman. Kaya dapat mapakahalaga, saliksikin natin, alamin natin, maunawaan natin yung plano at gusto ng Diyos sa atin. Ulitin ko yung tanong ko, no? Kasi napakahalaga nung awareness na yan. Naniniwala ka ba at aware ka ba gusto ng Diyos na pasaganain ka? Sino naniniwala doon? Taas ang kamay. Kung ayaw mong itaas ang kamay mo, di bahala ka sa buhay mo. Aware ka ba na gusto ng Diyos na ikaw ay gamitin mightily ng Diyos? Amin ba? Aware ka ba kung ano ang tingin ng Diyos sa'yo? Hindi ka na sinumpa, pinagpala ka na. Magkaroon ka ng ganong pananampalataya. Dahil pag naintindihan mo yun, naunawa mo, pangalawang hakbang. Kaya yung iba, may mga taong alam naman pero hindi ginagawa, ang tawag doon lack of action. No? At napag-usapan po natin, I think last Sunday nung ako'y nag-preach about awake, arise, and act. Okay? Awake, arise, and act. Ang sabi ng Efeso 5:13 hanggang 17, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. So kailangang malantad muna sa liwanag. Ano yung liwanag? Salita ng Diyos. Ang liwanag ay si Kristo. Pag nalantad sa buhay mo si Kristo, nalantad ang salita ng Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng pag-unawa, ay, maganda plano ng Diyos sa akin. Hindi ka na magiging malungkutin, hindi ka magiging lagi na lang nakasimangot, bagsak ang katawan, no, parang walang pag-asa, kasi nalantad sa liwanag No, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya sinasabi, pag nalantad ka na sa revelation ng gusto ng Diyos at pangako ng Diyos sa'yo, anong sumunod doon? Gumising ka. Huwag ka nang magmaang-maanga, huwag ka magtulog-tulugan. Gumising ka, sabi sa katabi mo, gumising ka. No, ikaw na natutulog. And then, pag gising mo, ano kailangan mong gawin? Bumangon. Ibig sabihin, you have to change the way kung ano yung posisyon mo. Dati yung posisyon mo, parang wala kang magagawa. Ngayon, babangon ka, ay ba, meron na mangyayari. Eh di ba, sa 2024, baguhin mo na yung posisyon mo, may mangyayaring maganda. May gagawin ng Diyos. Positibo ka sa gagawin ng Panginoon. Amen? Then, sabi doon, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagin ka ni Kristo. No, verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mag-ingat tayo, paano ba tayo namumuhay? Hindi tayo nagko-compromise. Hindi natin pinagpapalit ang ating pananampalataya. Amen? Ang tama ay mananatiling tama, ang mali ay mali. Amen? Mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Ang mga mangmang kasi, ito yung mga taong pag unaware ka, madali ka madaya. Okay? At ang napakadami ngayong deceiving spirit. Deceiving spirit, yung salita pwedeng baliktarin para magalit ka. Tama? Mga deceiving spirit yan. Deceiving spirit na kaya nilang, si Satanas ganun yun ang deceiving niya Di ba kay Bat-Adan, anong ginawa niya? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Bagamat sinabi ng Diyos, sa oras na kainin niyo yan, mamamatay kayo. Ang sabi ni Ahaz, binaliktad niya, dinisip niya, hindi kayo mamamatay. Bagkos, magiging tulad kayo ng Diyos.
Kaya sabi doon, huwag kayong mamuhay kayong tulad ng matatalino, di tulad ng mangmangmang. Samantalahin ninyo ang bawat magkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Ang sumunod, pag ikay nagising, bumangon, kailangan kumilos ka, gumawa ka na ng mabuti. Sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. So, pag nagkaroon ka ng awareness, ng revelation kay Lord, sa atin kasi revelation ni Lord yun eh. Pag nagkaroon ka ng revelation, ba, ito yung gusto ng Diyos. No? Gusto ng Diyos, mag-pioneer ako, di magsimula ka na. Gusto ng Diyos, ako ay mag-full-time ka. Kung ano man yung revelation, kasi hindi mo pwede ikumpara sa iba yung revelation meron ka sa katabi mo eh. Tama? Kung ano yung nire-reveal ng Diyos sa'yo na dapat mong gawin, ikaw yon, i-deal mo yon. Okay? Then pag gumawa ka naman, ang problema ng iba, gumawa nga pero may mga taong sinimulan pero hindi nagtutuloy-tuloy. Lack of consistency. Yun yung tatlong bagay. At yun ang ating pag-uusapan ngayon. Pagka nakatanggap ka na ng revelation sa Diyos kung anong gusto ng Diyos sa'yo. Okay? At sabi ko nga, kaya ko to pinapangaral. And I'm very passionate sa bagay na ito, totoo lang. Kasi nakita ko maraming Kristiyano, ang narrative ng buhay nila, ang kwento ng buhay nila hindi nababago. Hindi nababago yung paraan ng pag-iisip nila. Bagamat sinabi ng Biblia, naparito ako para magbigay ng buhay, buhay na ganap at buhay na kasiya-siya. Pero parang hindi nangyayari sa kanila. Bakit? Hindi nga sila aware. Kaya ang kwento lagi ng buhay nila, okay lang kahit na ako ay mahirap, napuputulan ng kuryente, walang minsang makain, masaya naman ang aming pagiging Kristiyano. Hindi pa pwede masaya ang pagiging Kristiyano nung hindi kayo napuputulan ng kuryente? Diba? Pwede ba yon? Baliktad kasi yung narrative natin sa buhay natin, no? Nakita ko kasi very biblical talaga. Tignan yung buong kwento ng Bible. From Abraham, the first person na binigyan ng covenant ng Diyos, pinasagana ng Diyos. Tama? Si Isaac, no? Parang isang prinsipe kung itingnan ng buong mga bayan doon. Si Jacob, pinasagana ng Diyos ng husto. Ang lipi ng Israel, pinasagana ng Diyos. Tama? Hanggang nagkaroon sila ng hari, si David, si Solomon, mga masasagana. Ito, hanggang sa Book of Acts, ang sabi ng Bible, at walang nagdarahop sa kanila. Walang nagdarahop. Yung bang hirap na hirap. Kasi ulitin ko, hindi yun ang design ng Diyos sa atin. Amen? Ngayon, ulitin ko yung sinabi ko nung nag-preach ako about aware, act, and arise and act. Sa pagtayo mo, may mga taong magdududa sa'yo. Sa pagbangon mo, laging mayroong kontrabida sa buhay. Totoo yan. Tama? Huwag mo silang tignan. Hindi sila ang mahalaga. Ang mahalaga, ano ba ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? And then, pagka gumawa ka at humakbang, tuloy-tuloy mo siya. Magkaroon ka ng consistency. At yun ang pag-usapan natin. Bakit? May kasabihan po, consistency is the key. Pero gusto kong dagdagan, consistency and persistency is the key. Anong ibig sabihin at ang kahulugan ng dalawang yan? Pag sinabi mong consistent, is regular and unchanging. Pag sinabi mong consistent, tuloy-tuloy, hindi nagbabago, consistent. Pag persistent naman, is carrying on a task even in spite of difficulties. Okay? Ang isang synonymous ng persistent is tenacious, determined, diligent, non-stop. So consistent and persistent, halos magkasama yan. Okay? And consistency and persistency is what transforms average into excellence. Okay? Ganon din sa buhay. Pag wala kang consistency sa ginagawa mo at hindi ka lumalaban, lalo doon sa bagay na alam mong pinagagawa sa iyo ng Diyos,
hindi ka persistent, hindi magtatransform talaga ang buhay natin. Oo, na-transform, na-born again, unuulit ko. Gawa ng Diyos yun, hindi naman natin ginawa yun. Yung spiritong patay na nabuhay, nagkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo. Diyos ang gumawa nun. Pero yung buhay mo dito sa lupang maranasan, ang kaharian ng langit dito sa lupa, meron kang dapat gawin. Amen ba? Naintindihan niyo yun? Amen? So, to transform our average life into a blessed life, to transform our lives na para bagang laging kulang-kulang doon sa pinasaganang buhay, kailangan mo ng consistency and persistency. Sabi nga ni Michelle Obama, asawa ni, gusto ko sana sabihin siya Brother Tisi, may asawa na nga pala ito nandyan. No? Asawa ng dating former President Barack Obama. There is no magic to achievement. It's really about hard work, choices, and persistence. Okay? Wala talagang magic sa sa pag-achieve ng buhay. Nakalulungkot kasi ganito, no? Bakit ko to, sabi ko, naging passion ko ito. Kasi ang nakalulungkot na ganito, bakit kung sino, sabi nga ng Biblia rin, kahit ni Asaph, bakit kung sino hindi pa Kristiyano, sila pa yung parang pinagpapala? Tama? Kung sino pa yung hindi Kristiyano, parang sasaya ng buhay. Di ba? Di ba dapat tayo yung may ganung kwento? Tayo yung may ganung kapangyarihan sa buhay? Hello? So ano naging problema? Ang problema natin kasi, hindi aware. I believe, tinago ito ng kaaway sa body of Christ. Tinago yung mga salitang, si Kristo yung nasa sayo ang pag-asa ng kinabukasan. Tinago ang plano sa iyo ng Diyos. At pumasok yung exaggeration ng tinatawag na prosperity gospel. Hindi ito prosperity gospel. Ito ay truth ng Word of God. Nang sabi ng Panginoong Hesus mismo, no, ang karapatang maghari na binigay sa akin ay ibinibigay ko naman sa inyo. Ay, grabe yun. Nung mabasa ko yun, ay grabe. Hindi pala ako dapat talagang mabuhay doon sa takot, no? Pangamba. Ito maganda yan. O mga kabataan, tingkay lahat sa akin. Lalo yung mga age from 25 years old pababa at 30 years old pababa. Pag naintindihan mo ito at bata ka pa at mahahakbangan mo, ay, mas malaki yung chance mo eh. Diba? Mas malaki yung opportunity. Kasi ito ang aking heart eh. Ikaw yung tipong mahal na mahal ang Diyos, no? Mahal na mahal ang church, mahal na mahal si Kristo. Gustong-gusto mo siyang paglingkuran. Tapos napakayaman mo, ano kaya mong gawin sa kingdom ng Diyos? Tama ba? Nag-gets niyo yun? Yung mahal mo ang church, mahal mo ang tao, mahal mo si Kristo. Tapos masagana ang buhay mo. Tayo, mahal si Kristo, mahal ang church, pero parang hirap na hirap sa buhay. Baliktarin na natin yung kwento. Tama? So ano kailangan gawin? Kailangan magkaroon ka ng revelation kay Lord. Magkaroon ka ng aksyon at ituloy-tuloy mo. Okay? Because consistent, saan nagagaling yung pagiging consistent natin and persistent sa pananampalataya? It is rooted in the belief that God is unchanging and trustworthy. Kaya tayo hindi rin titigil at hihinto sa paggawa, pagkilos at pagkiklaim sa bagay na gusto ng Diyos sa atin. Tama? Kasi naniniwala tayo, yung Diyos na tumagot bumili sa atin, hindi rin naman nagbabago eh. Tama? Kasi ang problema ng iba, sinabi na sa iyo ng Diyos, parang ganito yung kwento eh. Ay, dyan sa likod ng bakod ninyo, may nakatanim diyang kayamanan. Hindi nyo ba alam, ito yung mapa, lahat ng palatandaan, puno na kunyari, Nara, merong batong ganito, lahat ng palatandaan nandun na. Meron talaga. Ang ginawa mo, dinaniwala ka. Anong ginawa mo? Hinukay mo. Kaya lang, mga 3 hukay pa lang, ayoko na. Nandiyan naman yan, alam ko eh. Tama? Okay? Ngayon, bakit ba tayo hindi kailangang mag-stop at gumawa at magtuloy-tuloy? Kasi yung nangako sa atin na Diyos,
Hindi naman nagbabago at hindi nagsisinungaling. Jeremiah 33 verse 14, "The days are surely coming, says the Lord." Wow! Ang araw ay tiyak na mangyayari at darating. Mapakinggan nyo to, ha? Sabi sa atin, talagang may isang araw ka. May isang araw ng breakthrough na darating sa buhay mo. Meron talagang isang araw na mababago na ang kwento ng buhay mo. There is a one day in your life. Hello? Amen ba? "The days are surely coming, says the Lord, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and the house of Judah." Yung pinangako ko, tiyak na mangyayari. Ganon din sa ating buhay. Yung mga bagay na inilagay sa iyo ng Diyos na pangitain, no? Galing sa Diyos yan eh. Tama? Yung inigay sa iyo ng Diyos na mga panaginip, prophetic words na naitanim sa puso mo, darating ang araw na mangyayari yan. Sapagkat ang Diyos na nangako at nagsalita sa atin ay hindi sinungaling na Diyos. Amen. Panapakan naman natin si Lord. Kaya dapat hindi ka huminto. Ulitin ko ha, wala na sa Diyos ang problema. Pwede ba sikuhin mo ng malakas yung katabi mo talaga? Malakas ka. Wala sa Diyos ang problema. Sabi mo sa Kanya, ikaw ang may problema. Makulit ka, ayaw mong maniwala. Hello? Ayaw mong paniwalaan. Kasi kung maniniwala ka, yung pinaniniwala mo, huhubog ng iyong gawa at aksyon. Tama ba? Hello? Amen. O ngayon, pastor, sinubukan ko naman po gumawa, alang. Nilaban mo ba? Sumunod, kung nilaban mo, wala pa rin resulta. Ang tanong, yan ba pinagagawa sa inyo? Babalik ka uli doon. Yan ba yung revelation ni Lord sa'yo? Aalamin mo, kaya nga, our number one priority is to know the will of God. Kasi pag alam mo na, ito talaga yung pinagagawa sa akin ng Diyos eh. At ginawa't hinakbangan mo, tuloy-tuloy, magbe-break to talaga. Kasi ang Diyos natin hindi nagsisinungaling. Numbers 23 verse 19, "God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and He will not do it? Or has He spoken, and He will not fulfill it?" Okay? So, napakahalaga. Kasi ang Diyos natin hindi nagbabago, hindi siya nagsisinungaling. May revelation ka na kay Lord, may pinagagawa sa iyo ang Diyos, ginawa't hinakbangan mo, ang sumunod, magtuloy-tuloy ka. Wala akong nakita nagkaroon ng breakthrough nang nag-stop. Tama? Lahat ng gusto mong breakthrough, kailangan may mabasag, saka ka magtuturo. Ngayon kung may hadlang, parang pader, hindi porke isang pukpok mo yan, basag na yan. Kailangan tuloy-tuloy ka. Nandiyan kayo? Ganun din. Number one, saan tayo dapat maging persistent and consistent? Number one, be consistent and persistent in your prayer life. Marami sa atin, may gustong mangyaring breakthrough, pero hindi ka naman consistent and persistent sa panalangin mo. Kasi ang panalangin, listen to me, ang panalangin ay hindi po parang ginagawa mong genie ang Diyos. Na Lord, nagpray ako kaya gawin mo ito. Hindi ganun ang panalangin. Ang panalangin, listen to me, ay nagbabago sa iyong sarili. Hindi nababago ang Diyos sa panalangin mo. Kasi Diyos na siya eh. Kundi ang gustong makita ng Diyos, ikaw, naniniwala ka ba talaga? Andiyan kayo? Marami sa atin, kaya walang breakthrough hanggang ngayon. Kasi hindi ka naman consistent and persistent. Anong consistent? Tuloy-tuloy. Hindi nababago. Ang persistent, kahit may problema, suliranin, lumalaban ka. Magkasama yon. Okay? Ganon din po sa panalangin. Ito may kwento sa Bible. Andiyan kayo? Kasi ito nakikita ko talaga, pagka hinakbangan natin ito, yung pagiging persistent, consistent sa prayer, ay, wow. Kaya sabi mo sa katabi mo, excited na ako sa'yo.
May kwento sa Bible, si Daniel, no, bago natin basahin yung chapter 6 verse 10, si Daniel ay kinuha, nakaroon ng paglusob ng Babylonia sa Israel. Sila yung mga tinatawag na mga refugees. No? Refugees. Pinili talaga ng mga Babylonia ang mga kabataan na nakikita nilang potensyal. So isa si Daniel sa mga napiling na refugees na kinuha sa Babylonia. At isa siya doon sa pinag-aral, no, sa way ng Babylonian kingdom. At ito si Daniel, from the beginning pa lamang ng kanyang kabataan, hindi na siya nag-compromise. Kumakain na mga pinagbabawal na pagkain lahat ng ibang mga kabataan, pero siya at yung mga kasamahan niyang mga Hudyo, hindi sila kumain. Diba? At the end nga nung kwento, nakita nyo, mas malusog, diba? Mas malakas itong si Daniel. Ngayon, iniangat ng Diyos si Daniel. Kasi talaga, pag hindi ka nag-compromise, God will raise you. Amen. Hindi ka pwedeng erase ng Diyos kung ikaw yung taong nagko-compromise. Nandiyan kayo? So, si Daniel, dahil hindi siya nagko-compromise, God raised him. Hanggang sa kinainggitan siya. Ulitin ko, basta ikaw inaangat ng Diyos, talagang kaiinggitan ka. Pagwiwika ka na kung ano-ano. At yun na nangyari kay Daniel. Kinainggitan siya ng ibang mga tao. Anong ginawa ng mga iba sa kanya? Kasi nakita nilang paraan lang para pabagsakin si Daniel ay ang kanyang pagsamba sa Diyos. Kaya nag-isip yung mga, alam niyo yung kwento, tama? Nag-isip yung mga naiinggit kay Daniel, gawa tayo ng paraan para pabagsakin siya. No? Naglagay sila ng, binolan nila hari, mahal na hari. Gawa ho kayo ng isang rebultong ginto at pag tumunog ang trompeta, no, lahat ng lingwahe, lahat ng lahi ay sasamba sa Diyos na yan. Walang ibang sasambahin, kundi, no, yung Diyos lamang na yon. Dumating yung balitang yon, basahin natin, Daniel chapter 6 verse 10. Now when Daniel learned that the decree has been published, na ilabas na yung decree na yon. Okay? Meron ng batas, walang ibang sasambahin, kundi yung Diyos lamang na pinuutos ng hari. He went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, yung sikreto doon just as he had done before. So makikita natin kay Daniel, yung pagiging consistent niya sa kanyang panalangin. At kahit na meron ng batas na itatapon sa leon ang sino mang lalabag sa batas na ito, but Daniel continue, nandiyan kayo? He is consistent and persistent in his prayer life. Tayo totoo lang, masigasi ka lang mag-pray kapag may gustong-gusto ka lang kay Lord, pero pagka hindi ka na pinakinggan ng Diyos, parang piling mo walang sagot, stop ka na agad Tama? Sino tuloy-tuloy lagi nagpe-pray? Amen? Ano namang ginawa ng Diyos sa kanya? Dahil nung malaman ng hari, so nakasilip yung mga masasamang loob kay Daniel, nakakita, naku, nag-pray. Pinahuli nila si Daniel. Tama? At anong ginawa sa kanya? Itinapon siya sa lion's den. Pero isang umaga, pinuntahan siya ng hari, tinanong siya. Daniel chapter 6, verse 21 to 22. Kamusta ka na, Daniel, dyan? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Nakita niyo yun? Pag talaga may persistent ka at consistent ka, maging sa pagtitiwala at pagtawag sa Diyos, hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. Amen? Kasi yun talagang problema ng marami sa atin Isang beses ka lang mag-pray, 2 beses, tapos na. Kasi ganitong isipan ng marami. So i-break nyo ito Nasabi ko na kay Lord, alam na ng Diyos yan. Tama? May sinabi ang Panginoong Hesus sa Luke chapter 11, verse 1 to 10. Tignan nyo ito, I hope and I pray ma-break yung isip natin pagdating sa pagiging persistent, consistent sa panalangin. Luke 11, verse 1 to 10. New Living Translation. Suppose you went to a friend's house at midnight wanting to borrow 3 loaves of bread. You say to him, a friend of mine has just arrived for a visit. I have nothing for him to eat. And suppose he calls out for his bedroom
don't bother me. The door is locked for the night. And my family and I are all in bed. I can't help you. Isang araw, meron siyang, sabi rito, may kwentong Panginoong Yesus, may isang lalaki, dinalo ng kanyang mga kaibigan sa bahay nila sa gitna na ng gabi. At ang ginawa niya, pumunta siya sa kapitbahay nila at kumatok. Kaibigan, may dalawa akong mga kaibigan sa aking bahay. Pwede ba, pahiramin mo man ako ng tinapay para may maipakain ako sa aking mga bisita. Pero sabi nung kanyang kaibigan, huwag mo na ako istorbohin, sarado na yung pinto. Gabi na, ako at ang aking pamilya ay natutulog na, wala akong magagawa sa'yo. Verse 8, but I tell you this, though, He won't do it for friendship's sake. If you keep knocking long enough, He will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. At gagawin niya, yung lalaki, yung kaibigan mong sa kapitbahay na ayaw tumayo, pero hindi ka tumitigil ng pagkatok, babangon yon. Hindi dahil magkaibigan kayo, kundi dahil tuloy-tuloy kang kumakatok. Kaya sumunod sa verse 9 to 10. So I tell you, keep on asking. Sabi sa katabi mo, keep on asking. And you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks the door will be opened. Kailangan sa buhay talaga, persistent ka eh. Lumalaban ka, lalo pagdating sa pagtawag mo sa Diyos, sa pinaniniwalaan mo sa Kanya. Yung pagkapit mo sa alam mo, kayang gawin ng Diyos sa'yo. Huwag kang bibigay doon, huwag kang ayaw, huwag kang magsasawa sa bagay na yon. Gusto mo magbago ang buhay mo? Gusto mo magkaroon ka ng breakthrough sa bagay na pinaniniwalaan mo sa Diyos? Huwag kang hihinto. Amen? Be consistent and persistent sa prayer life mo. Amen? Mararamdaman mo naman yan eh. Pati sa buhay mo, makikita mo talagang may magbabago pag tuloy-tuloy kang tumatawag sa Diyos. Amen? Ano yung pinagpe-pray mo ngayon? Ang pinagpe-pray mo yung alam mong kalooban ng Diyos sa'yo. Yung alam mong pinangako sa'yo ng Diyos. Sumunod, be consistent and persistent in your obedience. O di may revelation sa'yo si Lord. May pinagagawa sa'yo ang Diyos. Tuloy-tuloy ka rin sa pagsunod. Iba kasi, moody sa pagsunod. Kung paano moody sa panalangin, moody din sa pagsunod. Hebrews 11 verse 7. Ang kinikwento rito, doon sa heroes of faith ay si Noah. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God. Sabay-sabay nga natin sabihin, he obeyed God. Who warned him about things that had never happened before. No, kung titignan natin yung kwento ni Noah, na sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng arko. No, that time, hindi pa niya alam kung anong baha, kung ano ang ulan. Hindi niya alam yung paggunaw ng sanlibutan, pero naniwala sa Diyos na nagsalita sa kanya. And for many years, hindi ko lang alam eksaktong ilang taon talaga. May nagsabing 55 to 75 years, may nagsabing 140 years, si Noah ay gumawa ng arko. Ang nasa kanya, kita mo ha, hindi isang taon, hindi 2 taon. Tuloy-tuloy. Eh ano naman ang resulta nun? Siya at ang kanyang buong sambayanan ay naligtas. Kaya, maging sa pagsunod sa Diyos, huwag kang hihinto. Alam mo na, be persistent, consistent sa pagbibigay. Sumusunod ka na kay Lord. 1, 2 beses, 5 taon, parang wala pa rin breakthrough, tuloy ka pa rin. Baka yung season na yon, pagtatanim. Then there will be a season ng pag-ani. So be consistent, be persistent. Kasi talagang minsan, sa pagsunod mo, may lalaban sa'yo, may tutuligsa sa'yo. Pati sarili mo, minsan mapapagod ka. Diba? Pati sarili mo, manghihinawa ka. Kaya sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, huwag kang manghihinawa eh. Tama? Be persistent. Ganun din naman, si Abraham, Hebrews 11 verse 8. By faith,
Abraham, when called to go to a place he will later receive as his inheritance, obeyed and went without knowing where he was going. Yung pagsunod ni Abraham, pagsunod ni Noah, hindi isang beses lang, hindi yung moody lang, tuloy-tuloy na pagsunod. Ganon din po sa buhay natin. Gusto nyo ng breakthrough? Una, meron kang revelation kay Lord, pinaniniwala mo kanyang mga salita, gagawa at hahakbang ka at magtuloy-tuloy ka. Kahit minsan, tulad ni Abraham, hindi niya alam kung saan siya pinapupunta ng Diyos. Ganon ang pagsunod natin sa Diyos. Minsan hindi natin alam, Lord, bakit ko ba ito gagawin? Lord, bakit ko ba ito hahakbangan? Bakit ko ba ito pupuntahan? Pero dahil inutos mo, sige lang, tuloy ka lang. Nakita ko sa lahat ng mga nagpastor, na nga nagkaroon ng mga breakthrough sa ministry kasi tuloy-tuloy sila. Hindi na babago yung kanilang, alam mo yun, level ng paglilingkod. Amen? Sumunod, be consistent and persistent in your faith. Ganun din, no? Yung pagsunod, no? Panalangin at yung pananampalataya. Be consistent and persistent in your faith. Dahil ang pananampalatayang may kalakip na gawa at nagtutuloy-tuloy kahit na anumang pagsubok at hamon sa buhay, ang nakatatanggap ng himala at breakthrough. Bigyan natin ng mga example yan. Si Bartimeo, no, Mark chapter 10, verse 46-52, no? Sinabihan na siya ng mga disipulo, huwag kang maingay, sigaw ka ng sigaw. Kasi sabi ng Bartimeo, anak ni David, mahabag ka sa akin. Hindi isang beses lang siya sumigaw. Nag-persistent siya, nag-consistent siya. Pinagsabihan na, persistent yung sumunod. Tama? Anak ni David, mahabag ka sa akin. Anak ni David, mahabag ka sa akin. Kasi sabi ng Bible, lalo pa siyang nagsisigaw. Tama? Eh ano naman sumunod? Narinig ni Jesus. Ang tanong ko sa inyo ito Pagkamat hindi man sinabi ng Bible, pero tignan lang natin. Hindi ba talaga siya narinig ni Jesus ng unang pagtawag niya? Tingin nyo. Narinig. Tama? Nasa isip nga lang ng tao, alam na ni Jesus Yung pagtawag pa kaya ni Bartimeo. Ngayon, tanong, bakit hindi mo na siya pinakinggan agad ni Jesus sa unang pagtawag? Kasi ang gustong makita ni Jesus ay yung kanyang persistent faith. Yung lumalaban na pananampalataya. Alam niyo, kung may ilalaban tayo, huwag mong ilaban yung mga bagay na mali. Huwag mong ilaban yung mga bagay na pinaniniwalaan mo lang sa iyong emosyon. Ang ipinaglalaban lagi natin ay pananampalataya. Anong sabi ni Pablo? I fight the good fight of faith. Ang nilalaban lagi yung faith mo. Ngayon, ano ba nilalaban mo sa buhay mo? Labahin lang ba? Kalabatin mo ngayon katabi, ano ba inilalaban mo? Meron ba? Please, tingkay lahat sa akin meron kang ilaban na pinaniniwalaan mo sa Diyos. Tama? Ano ba? Meron ka ba talagang nilalaban? Meron ka ba? Kasi kung wala kang nilalaban, tatanggapin mo na lahat ng bagay na nangyayari sa'yo. Meron ka bang nilalaban sa buhay? At kung may ilalaban ka man, ito yung malinaw na dapat natin maintindihan, yung pinapanampalatayanan mo sa Diyos. Ano yon? Na Lord, tinawag mo ko para hindi ako maghirap. Tinawag mo ko hindi para ako ay magdusa. Ipaglaban mo ngayon yun. Tama? Ipaglaban mo kung ano man yung pinaniniwalaan mong kayang gawin sa'yo ng Diyos. Parang yung Canaanite woman, tingnan nyo to, gano'n siya ka-persistent, Yung Canaanite woman, sa Matthew chapter 15, verse 22 to 28, a Canaanite woman from the vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. Hindi sumagot si Jesus. Nung unang pagtawag niya, Panginoon, please lang, pagalingin niyo po yung aking anak dahil siya ay demon-possessed at nagsasuffer po siya. Hindi siya kinubo ni Jesus. So his disciple came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. So, makita mo na yung pagiging consistent niya. Iyak pa rin siya nang iyak. Pero sabi ng mga disipulo, ay, tumigil ka na. Hindi ka nga kinikibo ni Jesus
Then, sumagot si Jesus. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me. She said, he replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Ay, grabe. Grabe yung paano siya. Kita mo, no? Yung mapagsumukunan, di mo na siya kinibo. Umiiyak, nakaluhod sa paanan ni Jesus. Yung anak ko po, na babae, dibong poses, nahihirapan sa buhay. Hindi siya kinibo ni Jesus. Lalo naman siya umiyak, Panginoong Jesus. Nakulitin mga disciples, tahimik na, ayaw kang kibuin. Bilang nagsalita si Jesus, naparito ako, hindi para sa iba, para lang ako sa mga taga-Israelites. Tapos, lalo umiyak yung babae. Lord, help me! Please lang po, tulungan niyo ako. Ano sabi ni Jesus bigla? Hindi ibinibigay ang pagkain sa aso. Ay, lalo matindi. Una, hindi kinibot. Sumunod. Hindi ako naparito para sa hindi mga taga-Israelites. Ay, hindi binibigay ang pagkain sa aso. Verse 28. Yes, it is Lord. Ito yung persistent niya. Alam ko po, Panginoon. She said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Diba, Panginoon? Ang mga aso may karapatan ding kumain ng mga mumo na nahuhulog sa pagkainan ng kanyang Panginoon. Then Jesus said to her, nagulat si Jesus. Wow! Sabi niya, woman, you have great faith. May pinaglaban ng babaeng ito. Ano? Yung kanyang matinding pananampalataya. Kaya kung may ilalaban ka, your faith, doon ka maging persistent, doon ka lumaban. Eh, ang tanong, meron ka bang nilalaban na pananampalataya? Minsan nilalaban mo, chismis eh. Walang dating. Wala kang magagawa doon. Huwag yun ang ilaban mo. Ilaban mo, ano ba pinapanampalatayanan mo? Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Ay, grabe. Kung ikaw gaganunin ni Jesus, parang, masasaktan ka, di ba? Bili mo, di ka na kinibo. Bilang sabi, hindi ako naparito para sa hindi ako naparito para sa inyong lahi. Hindi binibigyan pagkain sa aso, pero hindi, tuloy-tuloy siya. Nilaban niya kaya pinaniniwalaan sa Diyos. Kaya uulitin ko, pwede ba pakisabi mo sa katabi mo, ilaban mo yung pinaniniwalaan mo sa Diyos. Ilaban mo yung pinapanampalatayanan mo. Ngayon, meron ka ba pinangahawakan sa Diyos? Meron ka ba? Kasi yun ang faith. Now, faith is the substance of things you hope for. And the evidence of things that you cannot see. May ebidensya ka, hindi man nakikita ng mata, pero alam mo sa puso mo. Yun ang inilalaban mo. Doon ka maging persistent. Yun yung iyong ipaglaban. Kasi may mga tao, hindi ka paniniwalaan sa faith mong yun. Tama? Napag kwinento mo, patatawanan ka lang. Tama? Hindi ka paniniwalaan. Pero pag nag-persistent ka, may consistency ka sa iyong pinaniniwalaan sa Diyos, eto totoo, kabaliwan noon, ngunit magiging isang kwento na ng patotoo ngayon. Wow. Amen. Yung kwento mong parang kabaliwan, kung iisipin noon, ngunit ngayon isa ng kwento ng pananampalataya. I pray magkaroon kayo ng maraming kwento ng kabaliwan noon. Kung ikukwento nyo, para nasisiraan ka ng ulo, para paniwalaan mo yung bagay na yon. Pero dahil alam mong pangako ng Diyos, dahil alam mong galing sa Diyos yung mga salitang yon, isang araw magiging patotoo na ng kwento kung paanong ginawa ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyo. Sino yung mga ganun naniniwala? Taas ang kamay. Kaya bang gawin ng Diyos sa atin yon? Of course. Amen. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved, brothers and sisters, be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Be firm. Sabi sa atin mo, be firm. Sige, parang wala ka firm naman. Sabi mo, be firm. Yung may gigil, be firm. Ayan.
Huwag kang matitinag, then immovable. Immovable in your faith. Immovable in your prayer. Immovable in doing the things about God. Doing the things for God. Huwag kang hihinto. Maging sa mga bagay na paglilingkod sa Diyos. Be consistent and persistent in the work of the Lord. Ganun din. Yung iba kasi, ito, makinig kayo mabuti sa akin. Sa paghabol natin ng ating mga pangarap, walang masama. Pero wag mong kalilimutan na maglilingkod ka lagi sa Diyos. May mga tao, inuna yung pangarap, nakalimutan namang maglingkod. Nandiyan kayo? Kung meron mang isang bagay tayo na pinaglalaban, pananampalataya, pagtawag natin sa Diyos, at saka paglilingkod sa Kanya. Be immovable, be firm in doing the ministry for God. Kahit minsan, inis ka sa sarili mo, inis ka sa ibang tao, maglingkod ka pa rin. Minsan wala sa mood. Yun ba kasi nasa mood kasi ang paglilingkod? Hindi ganon. No, wala ako sa mood eh. Tamad-tamad ako. Hindi. Tuloy ka lang. Kasi doon ka makakaranas ng breakthrough. Amen. Hindi yung porket lang nasaktan ka, nano ka na, ayoko na. Leave the group na ako. Lagi na lang ginagamit yung leave the group na yan. Tigilan nyo yung leave the group na yan. Huwag nyo gawin panakot yung leave the group. Kasi kababawan natin yun sa pagtingin natin. Okay? Wag. Kundi be consistent and persistent in the work of the Lord. Then last, be consistent and persistent in doing good things. Lahat ng mabuting alam mo, tuloy-tuloy ka lang dyan. Gawin mo lang. Mabuti bang magbigay sa Diyos? Mabuti bang magbigay ng tithes mo? Be consistent. Hindi porket maliit ang pera mo, ay, Lord, maliit eh. So, alam mo na, kulang kami. Wag. Kailangan, may babayaran. Maintindihan mo naman, Lord. No. Be consistent in doing good things. Be consistent in your ministry. O mga kabataang sumasayaw, tuloy-tuloy nyo lang yan. Paglilingkod sa Diyos, kung ano man, kung saan ka man ilagay ng Diyos, be consistent and persistent. Ano yung persistent? Lumalaban. No? Kahit na mayroong battles, kahit na mayroong kang hinaharap, tuloy-tuloy ka pa rin. Then, ano mangyayari? Your breakthrough will come. Darating yung breakthrough sa buhay mo. Amen? So, yan ang aking panalangin. Yung dating mga kwento ng kabaliwan lang. May mga kwento ba kayong kabaliwan kung iisipin? Mga kwento ng kabaliwan. Nakatira ka ngayon sa squatter, pero Lord, isang araw, 4-story building ang titiran ko. Wow! Kabaliwan kung iisipin. Meron ko sariling swimming pool. Sa batya ka nga lang naliligo eh. Kabaliwan kung iisipin. May sarili akong negosyo. Kumikita ako ng 10,000 hanggang 30,000 a day. Wow. Ay, alam nyo, totoo lang. Yung paano rin natin tinitingnan mga bagay-bagay. According to your faith, it shall be done unto you. Ano ba pinaniniwala mo talaga eh? Kung naniniwala ka na hanggang yun lang ang kayang gawin sa'yo ng Diyos, yun lang din yun. Pero kung alam mo, meron pang masigit. At yun yung alam mo, paglalaban mo yun. Pag pinaglaban mo, may atake sa'yo, may labanan eh. Anong gagawin mo? Magtuloy-tuloy ka lang. Ituloy mo lang yung laban. Ano yung nilalaban mo? Yung pananampalataya mo. Tuloy ka sa prayer, Lord, patuloy ang kumakatok sa'yo, Panginoon. Hindi para mabago na yung puso ng Diyos eh, kasi hindi na mababago yon. Your calling to God is irrevocable. Bakit ka magtutuloy-tuloy? Kasi para yung puso mo, yun yung binabago ng Diyos. Yung paano ka naniniwala sa Kanya. Paano pinangahawakan ng Kanyang mga pangako. Pag nilalaban mo yun, tuloy-tuloy ka, isang araw nandun ka na, makikita mo, eto na yun. Walang nakarating sa ibabaw ng bundok, halimbawa ng Mount Everest, na isang araw, ganun na, nandun na siya. Nagsisimula yan sa maliliit na hakbang. Maliliit na paghakbang. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Pabigat ang pabigat habang
lumahakbang sila pataas, mabigat sa damdamin, mabigat sa puso, parang hindi niya kakayanin, pero sige lang, tuloy-tuloy, hanggang isang araw na doon ka na sa bundok. Tuktok ng iyong mga pangarap. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, ano sabi ng Galatians? Chapter 6, verse 9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag ka manghihinawa. Please lang. Sabi mo, huwag ka magsasawa. Huwag ka manghihinawa. Huwag ka mapapagod na parang ayaw mo na. Surrender ka na. Okay, hindi talagang napapagod tayo. Pero yung napapagod at susuko ka, hindi yon. Napapagod pero nagpapatuloy. Sapagkat sa takdang panahon ay may ani, may bunga, may resulta. Kung hindi tayo, manlulupaypay. So be consistent and persistent. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Ulitin ko yung tanong ko sa iyo, ha? Meron ka ba